Hello everyone! Magandang araw! Thank you Lord sa blessings and welcome po muli sa panibagong yugto ng aking buhay. For today's video, dito po muna tayo. Samahan niyo po muna ako dito sa aming opisina. Dahil nga magpapasko na guys at hindi ko pa nararamdaman ng kapaskuhan, ito na guys, nagbayanihan na ang personnel namin. Actually, kahapon pa po kami namili ng ibang kakailanganin namin sa pagdidecorate nito. Dahil nga po, nalalapit na ang ating Christmas party. Wow! Malapit na. Na-excite na kami guys. So, syempre, bago mangyari yun guys, magdidecorate muna tayo para mas lalong ma-feel natin ang Kapaskuhan. Ang mahalaga ngayon guys, ipinagdiriwang natin ang tinatawag nating Christmas. Excited na rin ba kayo? Pero ang alam ko, hindi naman po tayo lahat nagsiselebrate ng ganitong occasion. Gawa ng iba-iba rin naman po tayo ng religion. Pero bilang respeto na rin po sa isa't isa, kaya tayo po ay nakakapag-celebrate ng ganitong occasion, ang kapanganakan ni Papa Jesus. So ayan guys, ito nga po pala, dahil nga po wala naman din po kaming budget na para sa mga pang decorations guys. Ang ginawa namin dito is nag-contribute po kami. Upo, tama po yung naririnig nyo guys. Nag-contribute po ang aming bawat personnel dito para kahit paano guys, magkaroon kami ng decorations at lalong ma-feel namin ang Kapaskuhan. At yan na nga guys, nararamdaman nyo rin yung malamig na simoy ng hangin. Lalo pa guys, pagka every madaling araw, di ba po, meron tayong simbang gabi, yung tinatawag nating Misa de Gallo guys. Madalas po kasi nating naririnig sa mga hindi natin kapanalig, yung mga hindi Katoliko po, o sa lahat ng mga hindi naniniwala sa Pasko at sa mga hindi nagdiriwang nito guys, yung Pasko daw po yun ay pagano. Pero ginaya daw po natin yung mga Katoliko ang kaugaliang sinasagawa ng mga paganong Romano. Yun nga po, gumagamit sila ng mga librong Katoliko na parang mapatunayan na ang Pasko daw po ay galing sa pagano. Pero guys, wag tayo maniniwala kaagad doon sa kanila. Kasi nga po, ang Pasko ay hindi po totoong pagano. Kaarawan po ito ng ating Panginoong Hesukristo or si Jesus Christ. Una po, karamihan sa mga Katoliko ay nag-aakalang ang December 25 daw po talaga ang eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ngunit, yung totoo guys, walang sino man ang nakakaalam ng tiyak na araw ng kapanganakan ni Jesus. Ang Biblia ay tahimik sa isyong yan. Pero, pag walang December 25 sa Biblia, ganun pa man, di imposible na may date or pitsa talaga yon at walang sino man ang nakakaalam ng eksakto nun. Ganun pa man guys, syempre mahalaga sa atin yung iniisip natin at inaalala natin yung ating mga birthday. So sa makatwid, walang masama sa pag-aalala ng ating kapanganakan na kahit na nga sino man dito sa mundo, 'di ba? Kahit tayo, mahalaga rin sa atin yung ating birth date, 'di ba? Meron din ba diyan na may mga tao rin ba na hindi kailangan or hindi nila alam yung kanilang mga birth date? Siguro kung meron man, tiyak na gustong-gusto nilang malaman yun, guys. Gaya nga po ngayon, karamihan sa atin, pinaghahandaan talaga natin yung kanilang kaarawan. Yung gumagastos ka ng malaki guys, minsan nga pagka wala tayong handa, di ba? Sobrang nalulungkot tayo. So kung ako ang tatanungin guys, kung mahalaga ba ang pagdiriwang ng kaarawan, syempre, oo naman. Kasi nga po, ito yung unang araw na nabuhay tayo dito sa mundo, kaya kailangan i-celebrate natin yan. Ito po kasi yung Christmas ay parang nagpapaalala sa atin, reminds us yung gift of salvation. Kasi it reminds us on how God loves us, yung nagpapaalala sa atin ito, yung wagas na pagmamahal niya po sa atin, yung pagiging mapagbigay niya bilang Diyos, dahil nga po, God's love, He gave His Son. Yung challenges us to do the same. Yung, kumbaga, yung paano natin ibabalik to guys sa ating kapwa, diba? To love and to give. Sa totoo lang, napaka-perfect po talaga yung by showing love, and it is the real spirit of Christmas. Para po sa ating mga Katoliko, it is not the date that really matters. Yung pinaka-importante po sa atin is during Christmas is the one whom we celebrating Jesus Christ. Although hindi naman po tayo lahat can afford na makapaghanda, basta ang importante sa ating guys, makapagbigay tayo at makapag-share ng blessings, masaya na tayo. At syempre guys, pagka Pasko, kailangan malinis po yung ating puso sa pagbibigay natin or sa mga, sabi nga po nila pagka may mga kaaway ka, batiin mo na kasi Pasko na. So yan po yung ating mga nakasanayan taon-taon, hindi lang taon-taon guys. Sana palagi at maging mapagbigay tayo sa ating kapwa. So give love, hindi lang po during Christmas, sana all the times tanggalin natin ang puot sa ating dibdib. So hanggang dyan lang po muna ang ating video guys. Kita-kits muli, bye-bye!